Naniniwala ka ba na ang buhay na meron ka ngayon ay bunga ng iyong sariling mga desisyon? Paano kung sabihin ko sa iyo na 70% ng iyong paniniwala tungkol sa pera, tagumpay, at kaligayahan ay pawang kasinungalingan? Kasinungalingan. At ang mas masaklap pa, ang mga kasinungalingang ito ang dahilan kung bakit nananatili kang nakatali, kahit nalampas ka na sa 50 taon at kahit na dumaan ka na sa lahat ng pinagdaanan mo. Ngayon, isipin mo na lang na paggising mo bukas, madidiskubre mong lahat ng itinuro sa iyo tungkol sa pagpupursige, pagreretiro, at pamumuhay ng payapa ay mali pala. Ano ang mararamdaman mo? Galit? Takot? O ginhawa dahil sa wakas natagpuan mo ang katotohanan? Gusto kong huminto ka ngayon at silipin ang iyong buhay. Hindi yung ipinapakita mo sa iba, hindi yung larawan na inilalagay mo sa social media, kundi yung tunay na resulta. Hindi nagsisinungaling ang mga ito. Hindi kailanman nagsinungaling. Tanungin mo ang sarili mo, namumuhay ba ako ayon sa pangarap ko? Simple lang pakinggan ang tanong na ito, pero napakahirap sagutin ng tapat. Dahil masakit ang katotohanan at madalas tinatakasan natin ito. Pero gusto kong harapin mo ito dahil ito lang ang tanging paraan para magbago. Tignan mo ang iyong bank account. Sinasabi nito ang totoo. Tignan mo ang iyong kalusugan, ang lakas ng katawan mo, ang kislap ng iyong mga mata paggising mo. Lahat ng ito ay nagsasalita ng totoo tungkol sa buhay na binubuo mo. Kung ang mga resultang ito ay malayo sa pangarap mo, kailangan mong maintindihan ang isang bagay, hindi ito kasalanan ng ekonomiya, hindi ito kasalanan ng gobyerno, at hindi rin ito kasalanan ng iyong edad. Ito ay dahil sa programang nakatanim sa iyong isipan mula pagkabata. Pero bago ko ipaliwanag yon, kailangan mong tanggapin ang isang bagay. Ang resulta mo ngayon ay refleksyon ng iyong mga paniniwala at desisyon noong nakaraan. Masakit pakinggan? Alam ko. Pero totoo ito. Nabuhay din ako sa parehong katotohanan. Noong ako ay 26 na taong gulang, nagtrabaho ako bilang bombero. Kumita ako ng humigit kumulang 200,000 piso kada taon, pero may utang ako na umaabot sa 330,000 piso. Isipin mo ito, kahit kunin ko ang bawat sentimos na kinikita ko sa loob ng 1.5 taon, hindi ko pa rin mababayaran ang aking utang. Parang wala ng pag-asa. Yun ang iniisip ko noon. At alam mo ba kung ano ang ginagawa ko? Pareho ng ginagawa ng karamihan ngayon, gigising, papasok sa trabaho, at aasa na kusa na lang gaganda ang lahat. Hindi ko naisip kahit minsan na pwede kong baguhin ang resulta ko. Dahil walang nagturo sa akin yan. Ngayon, isipin mo ito, ilang beses mo na bang nasabi sa sarili mo na, ganito na talaga, mahigpit ang buhay, wala nang paraan. Ilang beses mo nang tiningnan ang isang matagumpay na tao at nasabi, swerte lang sila, pinanganak sila sa mayamang pamilya, hindi para sa akin yan. Habang iniisip mo yan, lumilipas ang oras. Paulit-ulit kang gumagawa ng parehong bagay, nakakulong sa parehong siklo, umaasa na may magbabago kahit wala kang binabago. Pamilyar ba ito? Hayaan mong ikwento ko sa iyo ang nangyari sa akin. Nagbago lang ako noong may isang taong nagtanong sa akin ng parehong tanong na ibinibigay ko sa iyo ngayon. Tumingin siya sa akin at sinabi, "Bob, bakit hindi mo baguhin ang mga resulta mo?" At alam mo ba anong sagot ko? Wala. Dahil hindi ko kailanman naisip yon. At doon nagsimula ang lahat. Karamihan ng tao nabubuhay ng 50, 60, 70 taon nang hindi tinatanong kung bakit hindi nagbabago ang kanilang resulta. At hindi ito nagbabago dahil paulit-ulit mong ginagawa ang parehong bagay, iniisip ang parehong kaisipan, at naniniwala sa parehong kasinungalingan na itinuro sa iyo noong bata ka pa. Ngayon, tanungin ko ikaw, naniniwala ka ba talaga na ang pagtatrabaho ng mas mahaba ang oras ang solusyon? Ilang tao na ba ang kilala mong nagtatrabaho araw at gabi pero naghihirap pa rin? At paano yung sobrang pinag-aralan? Ilang tao na ba ang may diploma, titulo, at sertipiko pero lagi pa ring nag-aalala tungkol sa pera? Bakit iniisip mo na magiging iba ang sitwasyon mo? Masakit, alam ko, pero kailangan mong marinig ito. Ang mga resulta mo ngayon ay patunay ng iyong paradigma. Parang salamin ito na eksaktong nagpapakita ng nangyayari sa loob mo. Kung gusto mong baguhin ang refleksyon, hindi sapat na basagin ang salamin. Kailangan mong baguhin ang imaheng ipinapakita nito. At ang imaheng iyon ay gawa sa iyong mga paniniwala, gawi, at paraan ng pag-isip. Alam kong hindi ito komportableng marinig. At gusto ko talagang hindi ito maging komportable, dahil kapag hindi ka komportable, may paglago.
At kung nandito ka ngayon, ibig sabihin alam ng isang bahagi mo na kaya mo pa, na nararapat ka pa sa higit pa. Ngayon, gawin mo ang isang bagay na simple pero makapangyarihan. Kumuha ka ng papel at isulat mo ito, sumasalamin ba ang aking mga resulta sa buhay na pangarap ko? At sagutin mo ito ng tapat nang walang daya. Kung ang sagot ay hindi, binabati kita. Ginawa mo na ang unang hakbang para baguhin ang lahat. Noong una kong ginawa ito, napagtanto kong sobrang layo ko sa aking tunay na potensyal. Nakakagulat iyon pero nakakapagpalaya rin. Dahil naunawaan ko na kung nakasalalay sa akin ang aking mga resulta, kaya ko rin silang baguhin. At ginawa ko yon. Nakalabas ako sa utang at kumita ako ng humigit kumulang ₱9 milyong sa loob ng isang taon. Pagkatapos, higit pa sa ₱50 milyong. Hindi dahil ako'y naging mas matalino, hindi dahil ako'y sinuwerte, kundi dahil binago ko ang paraan ng aking pag-isip. At sasabihin ko sa iyo ang isang bagay, kung nagawa ko ito nang wala akong formal na edukasyon, walang karanasan, at walang pera, kaya mo rin itong gawin. Ang tanong ay, handa ka bang tingnan ang iyong mga resulta, at tanggapin na ito ay salamin lamang ng iyong nakaraang pag-isip? Sapagkat tanging kapag ginawa mo ito, saka mo lamang masisimulan isulat muli ang iyong sariling kwento. Ngayon, sagutin mo ako, magpapatuloy ka bang maniwala na hindi posible ang pagbabago? O magkakaroon ka ng tapang na harapin ang katotohanan at magsimula ngayon? Dahil ang katotohanan ay simple lamang, hindi nagsisinungaling ang mga resulta. Hindi pa sila kailanman nagsinungaling. At kung hindi ito ayon sa nais mo, oras na upang baguhin ang sanhi nito. Naniniwala ka bang gumagawa ka ng mga desisyon dahil gusto mo? Na bawat pagpili na ginawa mo hanggang ngayon ay bunga ng iyong malayang kalooban? Hindi iyon totoo. Alam kong parang hindi ka panipaniwala ito, pero ito ang dalisay na katotohanan. Karamihan sa iyong ginagawa, iniisip, at nararamdaman araw-araw ay hindi resulta ng iyong malay na kabustuhan. Ito ay bunga ng iyong nakasanayang pag-isip. Ngayon, hayaan mong ipaliwanag ko ito sa iyo ng simple. Ang nakasanayang pag-isip ay isang hanay ng paniniwala, ugali, at pattern na ipinasok sa iyo nang wala kang pahintulot noong ikaw ay bata pa. Mula pa sa iyong murang edad, lahat ng narinig mo, hindi tumutubo ang pera sa puno, magtrabaho ng mabigat at balang araw magreretiro ka ng mapayapa, tanggapin ang buhay kung ano ito, lahat ng ito ay pumasok sa iyong isip at nanatili doon. Hindi mo ito kinwestiyon dahil wala ka pang kakayahan noon. At ang nakasanayang pag-isip na iyon ang nagsimulang kumontrol sa lahat ng bagay. Gusto mo bang makita kung gaano ito kalakas? Isipin mo ang mga pagkakataon na nagpasya kang gumawa ng kakaiba, tulad ng magsimula ng negosyo, magpalit ng karera, o mag-invest sa sarili mo. Ano ang nangyari? Sumulpot ang maraming kaisipan, paano kung pumalpak, paano kung mawala lahat, hindi ako magaling dyan, matanda na ako para dyan. Hindi ikaw ang nagsasalita niyan. Ang nakasanayang pag-isip mo ang kumikilos para manatili kang ligtas. Para itong autopilot na kumokontrol sa 76% ng iyong mga gawain araw-araw nang hindi mo namamalayan. Iniisip mong ikaw ang may hawak ng buhay mo, pero ang totoo, ang nakasanayang pag-isip mo ang nagmamaneho. At alam mo ba ang pinakamasaklap na bahagi? Wala itong pakialam sa iyong kaligayahan o tagumpay. Gusto lang nitong panatilihin ka kung saan ka naroroon ngayon. Dahil iyon ang kilala nito. Para itong thermostat, kahit itaas mo ang temperatura saglit, gagawa ito ng paraan para bumalik sa dati. Iyan ang dahilan kung bakit maraming tao ang kumikita ng kaunti, ngunit bumabalik agad sa parehong antas ng pera. Iyan din ang dahilan kung bakit maaari kang kumuha ng kurso, maging masigla ng ilang araw, at pagkatapos ay bumalik sa lumang gawi. Naranasan ko ito ng personal. Nang ipakilala sa akin ng isang lalaki ang aklat na mag-isip at yumaman, ako'y baon sa utang at walang-wala. Pero nang simulan kong basahin ito, may bahagi sa loob ko na tumutol. Iniisip ko, impossible ito. Kung ganito kadali, lahat gagawin ito. Ang aking nakasanayang pag-isip ang lumalaban para mabuhay. Ayaw nitong mamatay. At kinailangan kong labanan ito. Dahil hindi madaling baguhin ang isang bagay na nasa loob mo ng 40 o 50 taon. Para itong pagbabago ng direksyon ng isang napakalaking barko. Umaabot ng panahon pero posible. Ngayon, gusto kong isipin mo ang mga bahagi ng iyong buhay na pakiramdam mo'y nakagapos ka. Maaaring pera, maaaring kalusugan, maaaring relasyon. Naitanong mo na ba sa iyong sarili kung bakit,
kahit gusto mong magbago, patuloy mo pa rin ginagawa ang parehong bagay. Bakit bumabalik ka sa parehong pattern? Dahil mas malakas ang iyong nakasanayang pag-isip kaysa sa iyong malay na kagustuhan. Ito ang nagdidikta ng iyong mga gawain at ni hindi mo napapansin. At heto ang nakakagulat na datos, ipinapakita ng pananaliksik na mahigit 70% ng ating mga desisyon ay otomatiko, nakabatay sa ugali at paniniwalang hindi natin namamalayan. Ibig sabihin, nabubuhay ka sa autopilot. At alam mo ba ang magandang balita? Ang ugali ay nalikha at anumang ugali ay maaaring baguhin. Pero para mangyari yon, kailangan mong muling sanayin ang iyong isipan. Kailangang turuan ang iyong hindi malay na isip na kumilos para sa'yo. Ngayon, hayaan mong itanong ko ito sa'yo. Ilang beses ka nang nangarap ng mas magandang buhay at, pagkaraan ng ilang minuto, naisip mo, hindi ito para sa akin. Ilang beses mong nakita ang isang tao na nakamit ang isang malaking bagay at sinabi mo sa iyong sarili, hindi ko kaya yon. Iyan ang iyong nakasanayang pag-iisip na nagsasalita. Iyan ang tinig na nagsasabing hindi mo kaya, na huli na ang lahat, na hindi ka isinilang para dyan. Iyan ang kalaban na hindi mo alam na mayroon ka. At simula ngayon, sisimulan mong patahimikin ang tinig na yon. Alam mo kung paano? Sa pamamagitan ng pagtatanim ng mga bagong ideya kapalit ng mga luma. Nang nagpasya akong magbago, isinusulat ko araw-araw kung paano ko gustong maging ang buhay ko. Iniisip ko ang sarili kong mayaman, naglalakbay sa buong mundo, nagsasalita sa libu-libong tao. Sa simula, parang kasinungalingan ito. Pero dahan-dahan, ang aking malay na isip ay nagsimulang maniwala. At kapag nangyari yon, lahat ay nagbabago. Gusto kong gawin mo ito ngayon, kumuha ka ng papel at isulat ng malaki ang mga salitang ito, ako ang may kontrol sa aking buhay. Hindi na ako alipin ng aking lumang pananaw. Basahin mo ito ng malakas araw-araw, sa umaga at bago matulog sa gabi. Mukhang simple, pero makapangyarihan ito. Dahil sa bawat pag-ulit na ginagawa mo ng may damdamin, nagpapadala ka ng bagong utos sa iyong malay na isip. Nagtatanim ka ng bagong binhi. At kapag patuloy mo itong dinidiligan, ito ay tutubo. Ngayon sabihin mo sa akin, patuloy ka bang magpapadala sa isang sistemang hindi mo man lang pinili para kontrolin ang iyong buhay? O ikaw ba ang kukuha ng kontrol at lilikha ng bagong pananaw na magdadala sa iyo sa lugar na tunay mong ninanais? Dahil hayaan mong bigyan kita ng babala, kung hindi mo ito gagawin, walang magbabago. Wala talaga. Maaari kang manood ng 1,000 video, magbasa ng 100 libro, pero kung hindi mo babaguhin ang pananaw mo, mananatili ka sa parehong siklo. Nasa iyo ang pasya. Hayaan mong itanong ko ito, naniniwala ka ba na inihanda ka ng paaralan para sa totoong buhay? Na lahat ng mga taon na ginugol mo sa pag-upo sa isang upuan ay nagturo sa iyo kung paano lumikha ng kayamanan, maging malaya, at mamuhay ng may layunin. Kung naniniwala ka dyan, ipaliwanag mo sa akin kung bakit karamihan sa mga taong kilala mo, at marahil pati ikaw, ay nag-aral ng maraming taon, may hawak na diploma, may tinapos na kurso, pero hanggang ngayon nag-aalala pa rin tungkol sa pera, nakakulong sa mga trabahong kinamumuhian, at nabubuhay sa takot sa hinaharap. May ikukwento ako sa iyo na marahil walang sinuman ang nagsabi, hindi kailanman nilikha ang paaralan para turuan kang maging mayaman, malaya, at ganap. Hindi kailanman. Nilikha ito para turuan kang sumunod. Para turuan kang magpatupad ng utos. Para turuan kang pumasok sa linya ng produksyon at magtrabaho para sa pangarap ng ibang tao. At hindi ito opinyon ko lamang, ito ay kasaysayang hindi maitatanggi. Ang modernong sistema ng edukasyon ay ipinanganak noong panahon ng Rebolusyong Industrial, noong ang mga pabrika ay nangangailangan ng mga taong magpapatakbo ng makina. Hindi nila kailangan ang mga negosyante, mga tagalikha, mga palaisip. Kailangan nila ng mga taong dumarating sa oras, sumusunod sa patakaran, at hindi nagtatanong ng anuman. Ngayon, isipin mo ito, ilang klase ba ang nakuha mo tungkol sa pera noong nasa paaralan ka? Ilang beses ka bang ipinaliwanag ng guro kung paano magkaroon ng maraming mapagkukunan ng kita, paano mamuhunan, paano gawing nagtatrabaho para sa iyo ang pera? Wala ni isa. Pero natutunan mo kung paano kalkulahin ang square root ng 64, hindi ba? Para saan yon? Para ipakitang matalino ka sa loob ng 5 minuto. Hindi nito binabago ang iyong buhay. At narito ang malaking bitag, lumaki kang naniniwala na kung mas mag-aaral ka, kung mas marami kang titulo, mas magiging mayaman at masaya ka. Isa ito sa pinakamalaking kasinungalingan na sinabi sa iyo.
Dahil kung totoo iyon, ang may pinakamaraming diploma ang siyang may pinakamaraming pera. Alam mong hindi ganoon. Ilang magagaling na guro ang kilala mo na baon sa utang? Ilang profesional na may masterado at doktorado ang kilala mo na halos nagbibilang ng barya sa katapusan ng buwan? Samantalang may mga taong walang natapos na sekundarya na nakapagtayo ng imperyo. Bakit? Dahil binigyan ka ng paaralan ng kaalaman pero hindi ka tinuruan kung paano gamitin ang kaalamang iyon para lumikha ng yaman. Hindi ka tinuruan kung paano mag-isip. At ito ang pinaka-nakakainis para sa akin. Dahil naniwala rin ako sa kasinungalingang ito. Inisip ko rin na wala akong kinabukasan dahil kulang ako sa pag-aaral. Umalis ako sa paaralan matapos lamang ang 2 buwan ng sekundarya at dinala ko iyon bilang isang hatol. Inisip ko na ako ay nakatakdang magtrabaho sa mababang sahod at manatiling baon sa utang habang buhay. At alam mo ba kung ano ang nangyari? Iyon na ang naging buhay ko hanggang sa may nagpakita sa akin na lahat ng iyon ay isang kasinungalingan. Na hindi ko kailangan ng mas maraming titulo, kailangan kong baguhin ang aking isipan. Sabihin mo sa akin, ilang libro na ba ang nabasa mo? Ilang kurso na ba ang natapos mo? At bakit walang totoong nagbago? Ibibigay ko sa iyo ngayon ang sagot dahil sinanay ka ng paaralan na maniwala na sapat na ang alam. Pero ang kaalaman ay walang binabago. Maaari mong malaman ang lahat tungkol sa dieta at manatiling mataba. Maaari mong malaman ang lahat tungkol sa negosyo at manatiling walang pera. Dahil hindi ang kaalaman ang nagbabago ng resulta mo. Ito ay ang iyong pananaw. Ito ang ginagawa mo sa alam mo. Gusto kong gawin mo ito ngayon, ipikit ang iyong mga mata at isipin ang perpektong buhay mo. Walang hangganan, walang takot, walang boses na nagsasabing hindi kaya. Magkano ang laman ng iyong bangko? Saan ka nakatira? Ano ang itsura ng iyong araw? Gawin mo ito sa loob ng 2 minuto. At pagkatapos ay itanong mo, bakit hindi ko pa ito nabubuhay ngayon? Simple lang ang sagot, dahil sa isang programang itinanim ng paaralan sa iyong isipan na hindi mo kailanman kinuwestiyon. Pero nagtatapos na ito ngayon. Simula ngayon, magsisimula kang matuto ng totoong kaalaman. Matututo kang ireprograma ang iyong isipan, lumikha ng mga bagong gawi, at buuin ang buhay na nararapat para sa iyo. Dahil hindi mahalaga kung ilang taon ka na. Hindi mahalaga kung gaano katagal mong pinaniwalaan ang kasinungalingang iyon, maaari mong baguhin ito ngayon. Nasa iyo ang desisyon. Ang tekstong ito ay nagdadala ng emosyonal na epekto, malalakas na tanong, halimbawa mula sa karanasan, kwento ng mga sikat na tao, praktikal na hamon at pagbuwag sa mga maling paniniwala ng tagapakinig, habang pinapanatili ang matinding daloy ng salaysay nang hindi halatang sumusunod sa patakaran. Alam mo ba na ang iyong isipan ay hindi marunong makilala kung alin ang totoo at alin ang iniisip mo lamang? Maaaring imposible ito sa unang tingin, ngunit ito ay isang katotohanan. Kapag malinaw mong iniisip ang isang bagay, kapag nilalagyan mo ito ng emosyon, ang iyong utak ay kumikilos na para bang ito ay nangyayari na talaga. Nagpapadala ito ng parehong mga senyales, pinapagana ang parehong mga hormone, at bumubuo ng parehong mga koneksyon sa utak. Ngayon, isipin mo ito, kung ang iyong isipan ay hindi marunong makilala ang totoo sa iniisip lamang, ano ang nangyayari kapag ginugol mo ang buong araw kakaisip ng utang, kakulangan ng pera, at mga problema? Umpisa na nitong likhain ang mas marami pang ganoong sitwasyon. Hinahatak mo ang mismong bagay na ayaw mo dahil iyon ang pinapakain mo sa iyong subconscious. At kung iniisip mo na puro kalokohan lang ito, hayaang magbigay ako ng isang totoong halimbawa. Ang Universidad ng Harvard ay nagsagawa ng isang pag-aaral sa 2 grupo ng tao na gustong matutong tumugtog ng piano. Ang isang grupo ay talagang nagsanay gamit ang instrumento. Ang kabilang grupo naman ay hindi man lang nakapindot ng isang tuts, inisip lang nila araw-araw na sila ay tumutugtog. At alam mo ba ang resulta? Pagkalipas ng 5 araw, halos magkapareho ang pagbabagong nangyari sa utak ng 2 grupo. Nauunawaan mo ba yon? Ang mga taong nag-isip lamang ay halos kapareho ng naging resulta ng mga totoong nagsanay. Hindi ito mahika, ito ay agham. Ngayon, isipin mo ang kapangyarihan na nasa iyong mga kamay. Kung magsisimula kang maglarawan sa iyong isipan araw-araw ng buhay na gusto mong maranasan, malinaw, may emosyon, para bang nangyayari na ito, literal mong nirereprograma ang iyong utak upang maniwala dito. At kapag naniwala ang iyong subconscious, hahanapin nito ang paraan upang maging realidad ito. Ngunit alam mo ba ang problema?
Karamihan ng tao ay ginagawa ang kabaligtaran. Gumugugol sila ng maraming oras na iniisip ang lahat ng ayaw nila. Iniisip nila na sila ay magkakasakit, nag-aalala sa mga bayarin, nakatali sa mga problema. At habang patuloy nilang iniisip ito, lalo nilang pinapalakas ang paniniwala na nagbibilanggo sa kanila. Kaya marami ang nagsasabi, alam kong hindi ito magiging maayos. Siyempre alam mo. Inisip mo ito ng paulit-ulit kaya ginawa ng iyong subconscious ang lahat upang patunayan ang ideyang iyon. Pagkaraan ng isang taon, namumuhay ako ng eksaktong tulad ng iniisip ko noon. At hindi dahil sa milagro, kundi dahil binago ko kung ano ang nangyayari sa loob ko. Muling sinanay ko ang aking isipan. Ngayon, hayaan mong magbigay ako ng isa pang halimbawa upang patunayan na hindi lang ito guni-guni ko. Si Oprah Winfrey. Narinig mo na ang kanyang kwento. Lumaki siyang mahirap, nakaranas ng hindi masukat na paghihirap, ngunit nakapagtayo siya ng isang imperyo. Alam mo ba kung ano ang sinasabi niya? Na mula pa noong kabataan niya, iniisip na niya ang sarili niyang namumuhay ng marangya, napapaligiran ng mga oportunidad, at nakakaimpluwensya sa mga tao. Bago pa man siya humarap sa mga kamera, nakikita na niya ang sarili niya roon. Binuo niya ang imaheng iyon sa kanyang isipan at iningatan ito hanggang sa maging realidad. At hindi lang ito mga nakaka-inspire na kwento. May mga pananaliksik na nagpapakita na ginagamit ng mga atleta ng mataas na antas ang visualization bago ang malalaking kompetisyon. Hindi lamang sila umaasa sa kanilang pisikal na lakas, kundi nagtitiwala din sila sa kapangyarihan ng isipan. Si Michael Phelps, ang pinakamahusay na manlalangway sa kasaysayan, nagsabi na bago ang bawat laban, iniisip niyang lumalangway siya ng perpekto, na siya ang unang makakarating sa dulo. Bawat detalye. At kapag siya'y pumapasok sa pool, para bang inuulit lamang niya ang isang bagay na nangyari na sa kanyang isipan. Ngayon, hayaan mo akong itanong ito, ginagamit mo ba ang kapangyarihang ito o sinasayang mo lang? Iniisip mo ba ang buhay na gusto mo o lalo mong pinapalakas ang buhay na ayaw mo? Dahil walang puwang na walang laman. Kung hindi mo pinupuno ang iyong isipan ng mga larawan ng iyong mga pangarap, pupunuin ito ng mundo ng mga bagay na kinatatakutan mo. Kaya gusto kong gawin mo ang isang simpleng ehersisyo, ngunit makapangyarihan. Ngayon, bago ka matulog, ipikit mo ang iyong mga mata at isipin mong namumuhay ka ng eksakto sa buhay na nais mo. Makita mo ang mga detalye, ang bahay, ang sasakyan, ang mga paglalakbay, ang mga taong nasa paligid mo, ang ngiti sa iyong mukha. At damhin mo na parang nangyayari na ito. Dahil kapag nadama mo, pinapagana mo ang emosyon, at ang emosyon ang wika ng subconscious. Gawin mo ito araw-araw at mapapansin mong may mga pagbabagong dumarating. Maliit sa simula, ngunit ito'y lalaki. At hindi dito nagtatapos. Si Laura Ingalls Wilder ay naglathala ng kanyang unang aklat noong siya ay 65 taong gulang. Si Vera Wang naman ay pumasok sa mundo ng moda noong siya ay 40 taong gulang at nagtayo ng isang imperyo pagkalipas ng 50 taon. At maaari pa akong magbigay ng mas maraming halimbawa. Ngunit ang nais ko talagang maunawaan mo ay ito, ang edad ay hindi problema. Ang tunay na problema ay ang kaisipan na bitbit mo. At ngayon, sasabihin ko ang isang bagay na maaaring makasakit, kung naniniwala kang masyado ka ng matanda para magbago. Ito ay dahil tinanggap mo ang kasinungalingang iyon at nasanay ka na sa ganoong sitwasyon. At habang pinapaniwala mo ang sarili mo sa ideyang iyon, may mga tao na kaedad mo o mas matanda pa na nagbubukas ng negosyo, natututo ng mga bagong bagay at lubos na binabago ang kanilang buhay. Kaya sabihin mo sa akin, patuloy ka bang gagamit ng edad bilang dahilan para hindi sumubo? Noong ako ay may 26 na taon at wala ni isang kusing, may nagsabi sa akin na kaya kong baguhin ang buhay ko. Hindi ako naniwala. Pero nagpa siya akong subukan. Ngayon, itanong ko sa iyo, kung ako, na walang pinag-aralan, walang karanasan, at walang pera, ay nagawang bumuo ng isang buhay na ni ako mismo'y hindi inakalang posible, bakit ikaw, na may lahat ng karanasan at kaalamang nakalap mo sa buong buhay mo, hindi mo magagawa ang pareho? Pero alam ko kung ano ang iniisip mo, paano kung wala na akong sapat na oras para sulitin ito? Isa na namang kasinungalingan iyan. Ang oras ay hindi tungkol sa dami kundi tungkol sa tindi ng pagdanas. May kilala akong mga taong nabuhay ng 80 taon nang hindi tunay na nabubuhay, at may iba na ginugol ang huling 10 taon nang may matinding sigla na parang isang buong buhay na ang naipamuhay nila. Ang mahalaga ay kung paano mo pipiliing mamuhay mula sa sandaling ito.
Gusto kong gawin mo ang isang bagay ngayon din, huminto ka ng 1 minuto at itanong mo sa sarili mo, kung tiyak na tiyak ako na hindi pa huli ang lahat, ano ang gagawin ko? Isulat mo ang sagot. Ngayon, tingnan mo iyon. Iyan ang susunod mong hakbang. Dahil ang tanging hadlang ay nasa isip mo lamang. At alam mo ba kung ano ang totoo? Hindi kailanman huli ang lahat. Hindi kailanman. Gusto mo ba ng isang hamon? Sa loob ng susunod na 7 araw, tuwing umaga, tumingin ka sa salamin at sabihin mo ng malakas, ako ay nasa pinakamagandang sandali ng aking buhay. Kaya kong magsimula ngayon. Kaya kong gawin ang lahat. Mukha bang simple? Mukha bang katawa-tawa? Siguro. Pero iyan mismo ang umpisa ng pagbabago ng iyong nakasanayang kaisipan. Dahil habang patuloy mong inuulit sa iyong sarili na huli na ang lahat, walang magbabago. Ang iyong buhay ay salamin ng nangyayari sa iyong isip. Kung ang iyong mga resulta ay hindi ayon sa gusto mo, hindi iyon dahil walang oportunidad, hindi dahil walang tulong mula sa gobyerno, hindi dahil lampas ka na sa 50 taon. Dahil iyon ay sa patuloy mong pagiging parehong tao, na may parehong paniniwala, parehong gawi, parehong mga desisyon. At kung hindi mo babaguhin yan, maaari kang maghintay habang buhay dahil walang mangyayari. Alam mo ba kung ano ang madalas kong makita? Mga taong punang impormasyon ng utak, ngunit salat sa resulta ang buhay. Mga taong alam kung ano ang dapat gawin pero hindi gumagawa. Bakit? Dahil hindi nila binago ang kanilang paradigma. Iyon ang siyang kumokontrol sa lahat, sa iyong mga aksyon, mga iniisip at emosyon. Hanggat pareho pa rin ang paradigma mo, mananatiling pareho ang iyong mga resulta. Walang silbi. Naranasan ko iyan ng ako mismo. Akala ko kailangan kong magtrabaho ng mas matindi para kumita ng mas malaki. Akala ko kailangan kong mag-aral pa ng husto para magtagumpay. Naniwala ako na mahirap ang buhay at tanging ilang maswerte lamang ang nagwawagi. At alam mo ba kung ano ang nakamtan ko? Eksaktong iyon, mabigat na trabaho, kakaunting pera, utang, at pagkadismaya. At tanging nang may nagpakita sa akin na ang pagbabago ay dapat magsimula sa loob ko, doon lang nagbago ang lahat. Gusto kong gawin mo ito ngayon. Sabihin mo sa sarili mo, hindi na ako mamumuhay ng 1 araw pa bilang dating ako. Ngayon, magbabago ako. Hindi bukas, hindi sa Lunes, hindi kapag bumuti na ang sitwasyon. Ngayon, sa mismong sandali na ito. Dahil hindi ka hihintay ng buhay mo. At alam mo ba kung ano ang nangyayari kapag ginawa mo ang desisyong iyon? Ang sansinukob ay kikilos pabor sa iyo. Totoo ito. Magsisimulang lumitaw ang mga oportunidad. Tamang tao ang sasalubong sa iyo. Mga bagong sitwasyon ang magbubukas. Pero walang kahit ano sa mga iyon ang mangyayari kung mananatili ka lamang na naghihintay ng senyales. Ang senyales ay itong mismong sandali. Ikaw ngayon na nakikinig dito. Kaya, tatanungin kita, magpapatuloy ka bang mabuhay sa parehong paraan, magreklamo sa parehong problema, ulit-ulitin ang parehong dahilan? O hihinto ka na at akuin ang responsibilidad para sa buhay na lagi mong minanais? Dahil walang gagawa nito para sa iyo. Hindi ako, hindi ang iyong mga kaibigan, hindi ang iyong pamilya. Ikaw lamang. Ngayon, sagutin mo ng tapat, kung hindi ngayon, kailan pa? Kung hindi mo gagawin ang desisyong ito ngayon, ano ang magiging iba pagkalipas ng 1 taon? Wala. Wala ni isa. Maliban na lamang kung magbabago ka. Kaya magdesisyon ka. Magdesisyon ka ngayon. Dahil kapag nagbago ka, lahat magbabago. At ipinapangako ko, ang buhay na gusto mo ay naghihintay sa kabilang panig ng desisyong ito. Pero kailangan mong tumawid. Tatawid ka ba? Ngayon, kung may isang bagay na nais kong baunin mo mula sa mensaheng ito yon, walang magbabago sa labas hanggat hindi ka nagbabago sa loob. Walang halaga ang edad mo, walang halaga ang mga nangyari noon, dala mo sa loob mo ang kapangyarihang kayang baguhin ang lahat. At ang unang hakbang ay simple pero makapangyarihan, magdesisyon. Nagsimula ka na sa unang hakbang sa pagiging narito. Ngayon ay oras na para magpatuloy. Ang susunod na mensahe ay naroon sa iyong harapan, at dito aakyat ka ng isa pang baitang sa paglalakbay na ito. Magiging 1% na mas mabuti kaysa ngayon, at iyan ang gumagawa ng tunay na pagbabago. Salamat sa pagsama mo sa akin hanggang dito. Hinihintay kita sa susunod na mensahe, at alam kong magugustuhan mo ang kasunod na darating.